Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1251. Ano ang nangyayari sa iyo at kay Zachary? Tanong ni Robert na biglang naging seryoso ang tono. Sinabi mong kakausapin mo siya tungkol sa mga bata, kaya bakit? Natigil siya dahil hindi na angkop para sa kanya bilang magiging biyenan na magsalita pa. Hindi ko na kailangang pag-usapan ito kasama kasagot ni Charlotte. Kung tingin mong napahiya kita, pwede mong kanselahin ang kasal. Tulad ng inaasahan ko, lumabas na rin ang tunay mong ugali singhal ni Sherlyn na puno ng pangungutya. Matagal mo nang gusto na putulin ang kasunduan para makasama mo si Zachary, hindi ba? Yumuko si Charlotte at hindi na sumagot. Gusto mo talagang putulin ang kasunduan, napakunot ang noo ni Robert. Naisip mo ba ang magiging konsekwensya ng gagawin mo? Anong konsekwensya? Tanong ni Charlotte, na bahagyang natuwa dahil sa wakas ay umabot na sila sa pakay. Matalino kang bata, sigurado akong hindi ko na kailangang sabihin pa upang maintindihan mo, sabi ni Robert. Hanggang dito na lang, pag-isipan mo ito bago ka magbigay ng sagot bukas. Pagkasabi noon ay tumayo na siya upang umalis. Darling, tawag ni Sherlyn ngunit hindi siya nilingon ni Robert. Galit na galit si Sherlyn ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Ngunit bago siya lumabas, tinitigan niya si Charlotte ng masama at sinabi kay Diana na, dalhin mo siya kay Luis. Naintindihan tugon ni Diana habang magalang na inalok si Charlotte. Miss Lindbergh, dito po. Tumayo si Charlotte at sumunod habang sina Lupin at Morgan ay nasa likuran. Miss Lindbergh, sumusunod lang po ako sa utos kanina. Hindi ka naman galit sa akin, di ba paghingi ng paumanhin ni Diana? Hindi, sagot ni Charlotte habang bahagyang tumingin sa kanya. Morgie, pasensya ka na, sabi ni Diana. Ngunit tiningnan lang siya ng masama ni Morgan at hindi nagsalita. Nakarating sila sa silid ni Luis. Kumatok si Diana at marahang sinabi, Luis, narito na si Miss Lindbergh. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang mas matandang kasambahay na may seryosong ekspresyon. Sinuri niya si Charlotte. Miss Avril, si Miss Lindbergh po ito, pakilala ni Diana. Nanatiling tahimik si Avril, binuksan ng mas malaki ang pinto at tinawag si Charlotte. Susunod dapat sina Lupin ngunit hinarang sila ni Avril. Kayo pong lahat, maghintay muna rito. Uy, umiwas si Lupin ngunit pinigilan siya ni Charlotte, kaya tahimik na silang naghintay. Pagkapasok ni na Diana, isinara ni Avril ang pinto. Napaka-ridiculous nito, iritadong bulong ni Morgan. Noon ay sobrang mahinhin sila, ngayon ang titigas ng ulo. May nakuha siguro silang anumang pwedeng takot sa atin, bulalas ni Jade. Masyado kang inosente, sagot ni Morgan. Hindi yun basta panakot. Malamang may nangyari kay Mr. Lindbergh kaya iniisip nilang wala nang kakampi si Miss Lindbergh. Kaya sila lumakas ang loob. Kahit may nangyari kay Mr. Lindbergh, pansamantala lang iyon. Babalik tayo sa rurok ng tagumpay, sagot ni Jade. Tama, tugon ng isa pang bodyguard. Tama na, sigaw ni Lupin. Tumahimik kayo, hindi dapat pinag-uusapan ito. Samantala, dinala na si Charlotte ni Avril sa tabi ng kama ni Luis. Nakahiga si Luis, na walang malay. Naasikaso na ang mga sugat niya ngunit may mga doktor, nurse, at 4 na katulong sa paligid na handang magsilbi sa kanya anumang oras. Parang isa siyang hari noong sinaunang panahon. Si Sir Luis ay tulog pa, kaya tulungan muna ninyo si Miss Lindbergh na makaligo at makapagpalit, utos ni Avril bago pinaalis ang iba. Naintindihan, sagot ni Diana. Miss Lindbergh, dito po. Dahil masama ang pakiramdam ni Charlotte, sumunod siya ng walang pag-aatubili. Malaki ang banyo at puno ang bathtub. Tinanggal ni Diana ang sapatos, na handang tulungan siyang maligo. Napakunot ang noo ni Charlotte. Ako na ang maliligo. Pakiabot na lang ng damit ko. Sige, sagot ni Diana sabay yuko at aalis na sana. Nang sandaling iyon, napansin ni Charlotte ang pulang nail polish sa mga daliri ng paa ni Diana, at ang isa sa mga kuko nito ay may kupas na pintura. Bigla niyang naalala ang clue na nakuha niya sa Arkfield Manor. Posible kayang si Diana ang pumasok sa kwarto ko noong gabing iyon. Miss Lindbergh, narito po ang mga damit ninyo, abot ni Diana.
Salamat, sagot ni Charlotte bago isinara ang pinto at nagsimulang maligo. Habang naliligo, inalala niya ang nangyari noon. Habang mas iniisip niya, mas nagmumukhang kahinala ang lahat. Kailangan kong malaman ang totoo, kahit anong mangyari. Sa makalawa na ang kasal. Bukas kailangan may pasya na ako. Kaya kailangan niyang malaman ang sagot sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maligo, tinuyo ni Charlotte ang buhok at nagsuot ng puting robe bago lumabas. Kahit walang makeup, nakamamangha pa rin ang ganda niya. Tinitigan siya ni Diana na halatang naiinggit. Maganda rin siyang tao, ngunit ang karisma ni Charlotte ay wala siya. Sir Louis, narito na po si Miss Lindbergh, sabi ni Avril. Dahan-daang nagkamalay si Louis at tumingin. Nang makita si Charlotte, natigilan siya. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla siyang nagalit at sumigaw. Paano? Paano mo nagawa ito sa akin? Bakit mo ginawa ito? Sir Louis, pakiusap ni Avril. Kumalma po kayo. Please, kumalma po kayo. Louis, uminom ka muna ng tubig, alok ni Diana habang papalapit. Ngunit itinulak siya ni Louis at pilit na umupo bago hinarap si Charlotte. Mahal na mahal kita. Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Bakit? Naninikip ang paghinga ni Charlotte ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi maitatanggi na mayroon siyang pagkukulang. Bahagi ng pagbabago ni Louis mula sa inosente at mabait tungo sa desperado ay kasalanan din niya. Kung alam ko lang na ganito ang hahantungan, hindi ko sana tinanggap ang kasal. Bakit? Bakit? Umiyak nang umiyak si Louis, na puno ng sama ng loob. Lumaki siyang walang gaanong problema. Lumaki siyang mahigpit ang pagpapalaki at simple ang pananaw. Kaya sobrang tigas niya pagdating sa pag-ibig. Si Charlotte ang unang babaeng minahal niya. Taon siyang nanligaw. At nang sa wakas ay nakuha na niya ang puso nito, nakita naman niya itong kasama ang ibang lalaki. Napakalaking dagok yun sa kanya. Louis, huwag kang umiyak. Masakit para kay Diana ang makita iyong pagdurusa niya. Nais niya sanang yakapin ito ngunit umatras din siya. Napansin iyon ni Charlotte. Louis, gusto kong makapag-usap tayo ng pribado, sabi ni Charlotte. Umiyak pa si Louis bago kumalma. Pagkatapos ay iniutos niya, lumabas kayong lahat. Pero, Sir Louis, lumabas, sigaw niya. Wala nang nagawa sina Diana at Avril kundi lumabas at maghintay sa labas. Naging tahimik ang buong kwarto. Huminga ng malalim si Charlotte bago nagsalita. Louis, kanselahin na natin ang kasal. Nanigas si Louis at mabilis siyang tumingin kay Charlotte na nanlaki ang mga mata. Akala ko narito ka para magpaliwanag. Para humingi ng tawad, para ipakita ang pagsisisi mo. Pero narito ka para makipaghiwalay sa akin. Alam kong mahirap itong tanggapin, sabi ni Charlotte. Pasensya ka na. Alam kong kamumuhian mo ako dahil sinabi ko ito sa ganitong pagkakataon. Ngunit hindi talaga tayo para sa isa't isa. Dati akala ko maaari talaga tayong maging mabuting magkaibigan, kaya ang pagtira ng magkasama ay magiging magaan at masaya. Pero ngayon napagtanto kong hindi pala ganoon. Ang pagiging magkaibigan at ang pagiging mag-asawa ay dalawang magkaibang bagay. Kapag nagbago na ang papel natin, kung ano-anong problema ang lilito. Tama na, ayoko nang marinig yan, sigaw ni Louis. Nakikipaghiwalay ka sa akin dahil kay Zachary, hindi ba? Dahil mahal mo pa rin siya kaya gusto mong bumalik sa kanya. Kaya gusto mo akong hiwalayan. Mali ba ako? Hindi ako babalik sa kanya, sagot ni Charlotte habang nakakunot ang noo. Nakikipaghiwalay ako dahil napagtanto kong hindi tayo bagay para sa buhay mag-asawa. Kapag magkasama tayo, pareho lang tayong magiging malungkot. Wala itong kinalaman sa kahit sino. Kung ganoon, bakit kayo nag? Hindi matapos ni Louis ang sasabihin niya dahil sa sobrang pighati. Tuwing naiisip niya ang nakita niya sa hotel, nilalamon siya ng galit. Sa totoo lang, nais sanang sabihin ni Charlotte ang totoo. Ngunit alam niyang kung malalaman ni Louis na walang nangyari sa kanila ni Zachary, maaaring hindi ito pumayag na putulin ang kasunduan. Kaya sinabi niya, dahil malaking bagay iyon sa iyo, putulin na natin ang kasunduan at maging magkaibigan na lang tayo ulit. Hindi ako papayag na putulin ang kasunduan, sagot ni Louis na sobrang matigas. Louis, mangako ka. Mangako kang hindi mo na siya muli makikita. Tumayo si Louis mula sa kama at hinawakan ang mga kamay ni Charlotte.
Hanggat mangako ka, hindi na kita sisingilan sa anumang pagkakamali mo. Luis, hindi mo ba alam na niloloko mo lang ang sarili mo? Alam mong hindi tayo bagay sa isa't isa, bakit mo ipinipilit na manatili tayo? Hindi tayo bagay. Paano mo nasabi yan? Hindi ba masaya tayo? Mahal na mahal kita at ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Saan ba ako nagkulang? Sabihin mo, babaguhin ko. Natahimik si Charlotte sa katigasan ng ulo niya. Hindi yun tungkol sa kung gaano niya ito kabuti o gaano niya ito kamahal. Ang pag-ibig ay hindi pwedeng pilitin. Walang magiging kaligayahan kung wala namang pagmamahal. Ngunit ayaw iyon tanggapin ni Luis. O mas tama, ayaw niyang harapin ang katotohanan. Charlotte, huwag mo akong iwan-iyak ni Luis habang niyayakap siya. Mahal na mahal kita, kahit nagkamali ka, kahit napilitan ka, hindi ko yun iisipin. Kalimutan na natin ang nangyari. Hanggat ipapangako mong hindi mo na siya makikita, magiging mabait pa rin ako sa iyo tulad ng dati. Luis, marami pang gustong sabihin si Charlotte ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Charlotte, pakiusap, huwag mo akong iwan. Hinigpitan lalo ni Luis ang yakap, parang batang takot na kapag kumawala siya ay mawawala ito sa susunod na iglap. Luis, may sugat ka. Dapat nagpapahinga ka. Dahan-daang itinulak siya ni Charlotte at napansing mainit siya. Ipinahiga niya ito. Luis, humiga ka. Tatawagan ko ang doktor. Hindi, huwag kang umalis. Hinawakan ni Luis ang palso niya ng mahigpit. Huwag mo akong iwan. Napakasakit panuurin si Luis sa ganitong kalagayan kaya hinawakan niya ang kamay nito at bamulong, sige, Luis. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Magpahinga ka na. Hawak-hawak ang kamay ni Charlotte, dahan-daang pumikit si Luis at nakatulog. Lumaki siyang marangya at halos hindi nakaranas ng paghihirap. Kaya matapos ang pambubugbog sa kanya, maging katawan at isipan niya ay naging marupok. Tahimik na nakaupo si Charlotte sa tabi niya, pinagmamasdan siya habang iba't ibang emosyon ang nag-aalab sa kanyang puso. Pinagsisihan niya ang naging pasya niya noon. Bakit ko tinanggap ang kasal dahil lang sa panlabas na dahilan? Ngayon, tayong tatlo ang nagdurusa. Talk, talk. May kumatok sa pinto at bumukas iyon para kay Avril. Magalang siyang yumuko at sinabi, Miss Lindbergh, dito na po kayo magpapahinga ngayong gabi. Kung may kailangan po kayo, dadalhin ko agad. Ha! Napahinto si Charlotte at kumunat ang noo. Ano bang sinasabi mo? Paano ako dito magpapahinga? Silid ito ni Luis. Sinabi ni Lady Sherlan na tinatawag kayo ni Sir Luis sa panaginip niya dahil sa lagnat. Kapag nandito kayo sa tabi niya, mas bibilas daw ang paggaling niya. Habang sinasabi ni Avril iyon, tinawag niya si Diana. Agad namang nagdala si Diana ng kumot at unan at inilagay sa tabi ni Luis. Napatigil si Charlotte. Sobrang nakakainis. Hindi na talaga siya nahihiya at inaayos na ang lahat para sa akin. Handa na sana siyang sumabog nang mapatingin siya kay Diana at maalala ang natuklasan niyang clue. Kaya sinabi niya, sige, dito ako kay Luis ngayong gabi. Pero kailangan ko ng isang taong mananatili rito. Hindi ako sanay mag-alaga ng may sakit. Kapag may kailangan siya, mas mabuting may ibang tutulong. Siyempre sagot ni Avril, ako ang magbabantay dito. Si Diana na lang ang magbantay sagot ni Charlotte. Siya ang madalas na nag-aalaga kay Luis, mas kilala niya ito. Pero, nag-alinlangan si Avril habang tumingin kay Diana. Miss Avril, kaya ko ito sagot ni Diana, na halatang gustong-gusto ang tungkulin. Kung ganoon, sige na. Alagaan mong mabuti si Sir Luis at si Miss Lindbergh. Tawagin mo ako kung may mangyayari. Oo, huwag kayong mag-alala sagot ni Diana. Miss Lindbergh, aalis na po ako. Sabihin kay Diana kung may kailangan kayo. Pagkaalis niya, nilapitan ni Charlotte sina Lupin at Morgan sa pinto. Dito ako mamamalagi kay Luis ngayong gabi. Magpahinga na kayo. Ha! Nagkatinginan sila. Pinilit ni Morgan na magtanong, pinilit ka ba nila? Huwag kang mag-alala. Kung kailangan, makikipagbanggaan kami sa kanila. Hindi yun sagot ni Charlotte. Magpahinga na kayo. Kailangan nyo ng lakas. Kung may mangyari, tatawagan ko kayo. Miss Lindbergh, sige na. May sasabihin pa sana si Morgan ngunit pinigilan siya ni Lupin.
Iniabot ni Lupin ang bag ni Charlotte at hinila papalayo si Morgan. Pagkasara ng pinto, bumalik si Charlotte sa loob at binuksan ang wall lights. Nakatayo si Diana sa gilid ng kama, tinitingnan si Luis na may halong emosyon sa mga mata. Nang mapansin niyang bumalik si Charlotte, agad siyang umiwas at nagtanong, "Miss Lindbergh, may kailangan po ba kayo? Maghanda ka ng tubig para panasan si Luis." Umupo si Charlotte sa sofa at uminom ng tsaa. Naintindihan. Nagmamadaling kumuha si Diana ng maligamgam na tubig. Pagkatapos pigain ang bimpo, inabot niya ito kay Charlotte. "Miss Lindbergh, tinawag ba kita para panoorin akong magtrabaho?" tanong ni Charlotte habang nakataas ang kilay. "Pasensya na," bulalas ni Diana bago maingat na pinunasan ang katawan ni Luis. Natigil si Charlotte sa pag-inom ng tsaa habang palihim niyang tinitingnan si Diana. Sobrang dahan-dahan nitong pinupunasan si Luis, parang hamog sa umaga na kapag nag-uro ay mawawala. Kahit tulog ng mahimbing, naramdaman ni Luis na pinupunasan siya. Hindi niya alam, binulong niya, "Charlotte! Charlotte!" Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Diana at hinila iyon. Nagulat si Diana at agad siyang tumingin kay Charlotte, pagkatapos pilit inalis ang kamay ni Luis. Mahina niyang sinabi, "Luis, nagkamali ka. Ako si Diana, hindi si Miss Lindbergh." Gaya ng isang takot na kuneho, umurong siya at hindi na lumapit kay Luis. Kabanata 1255. Hindi siya nasa tamang pag-iisip dahil nilalagnat siya. Ayos lang. Ibinaba ni Charlotte ang tasa ng tsaa at nagsabi, "Dalhin mo ang kumot. Dito ako sa sopa matutulog ngayong gabi." "Oh." Agad na kinuha ni Diana ang kumot at unan at inayos iyon sa sopa para kay Charlotte. Tinulungan pa niya itong humiga. "Miss Lindbergh, may kailangan ka pa ba?" "Isang basong tubig," sagot ni Charlotte habang minamasahe ang tulay ng ilong na halatang pagod. Siyempre, lumapit si Diana sa gilid para kumuha ng tubig. Habang nagbubuhos siya, tumingin siya saglit kay Charlotte. Nang makita niyang wala itong pakialam sa kanya, mabilis niyang pinatakan ng ilang patak ng gamot ang tubig bago ito ibinigay kay Charlotte. "Miss Lindbergh, ang tubig mo." "Hiem." Uminom si Charlotte ng ilang lagok bago humiga. "Magpapahinga na ako, kaya huwag mo akong istorbohin. Bantayan mo ang kalagayan niya. Kung hindi bumaba ang lagnat ni Luis, painumin mo siya ng tubig at gamot." "Siyempre, gagawin ko." Tumanggo si Diana. Pumikit na si Charlotte. Hindi nagtagal, tumahimik siya na para bang tuluyan ng nakatulog. Nakatayo si Diana sa gilid ng kama habang inoobserbahan si Charlotte. Mahina niyang tanong, "Miss Lindbergh, gusto mo pa ba ng tubig?" Walang tugon si Charlotte. Napabuntong hininga si Diana at umupo sa silya malapit sa kama, saka ibinaling ang atensyon kay Luis. Malamya ngunit puno ng pag-ibig ang tingin niya rito. Biglang umubos si Luis. Mabilis na lumapit si Diana at hinagod ang dibdib nito. "Luis, ayos ka lang ba?" Sa halip na gumaan, lumala ang ubo nito hanggang halos hindi makahinga. Nag-aalala, nagmadaling kumuha si Diana ng tubig para sa kanya. Pagkatapos uminom, bahagyang guminhawa si Luis at napahiga ulit habang hingal. Nadurog ang puso ni Diana sa nakitang paghihirap niya. Hindi niya napigil ang sabihin, "Luis, napakahangal mo. Bakit sobrang tigas ng ulo mo sa pag-ibig sa masamang babaeng iyon? Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo." Pagkasabi noon, tumingin siya kay Charlotte ng masama. Ang ganda ng mukha nito kaya lalo siyang kinain ng selos. Nilapitan niya ito at tinaas ang kamay, at handang sampalan. Ngunit biglang may narinig siyang mga yabag sa labas. Nagulat siya kaya mabilis niyang binawi ang kamay at bumalik sa tabi ng kama. Hindi nagtagal, nawala ang mga yabag. Alam niyang may nagbabantay sa labas, kaya hindi na siya naglakas loob gumawa ng anuman. Bukod doon, kung mag-iiwan siya ng bakas sa mukha nito, agad malalaman ni Charlotte kung sino ang may gawa. Tatlo lang naman sila sa loob. Sandaling ubo lang yun ngunit pinagpawisan ng husto ang katawan ni Luis. Nakita iyon ni Diana at kinuha ang maligamgam na bimpo para panasan ang pawis niya. "Charlotte," mahina at lutang na tawag ni Luis. Akala niya si Charlotte si Diana kaya hinawakan niya ang kamay nito at hinila papalapit. "Charlotte, huwag kang umalis." Hindi na umiwas si Diana.
Yamakap siya kay Luis at hinalikan ng noo, mata, at pisngi nito. Mahina niya ring ibinulong ng may lambing, Luis, alam mo ba? Sana ako ang pakakasalan mo sa makalawa. Kung may maayos lang sana akong pinagmulan at mataas na katayuan, naging karapat-dapat sana ako sa'yo. Siguro iba ang lahat ngayon. Hindi ka sana nagdurusa, at hindi rin sana ako mabubuhay ng kailangang ilibing ang pag-ibig ko sa puso ko. Iba ako kaysa sa babaeng iyon. Mahal kita, totoong mahal kita, magiging mabuting asawa ako. Pagkasabi noon, idinikit niya ang labi kay Luis. Dahil sa lagnat, malabo ang isip ni Luis. Akala niya si Charlotte ang humahalik sa kanya kaya tinugunan niya ito. Nadala sila pareho sa halik at tuluyan nilang nakalimutan si Charlotte na nasa sopa lamang. Maya-maya, hinubad na ni Diana ang kanyang coat at umakyat sa kama. Pumasok siya sa ilalim ng kumot ni Luis at pinaghahalikan ang katawan nito. Hindi kinaya ni Luis ang init at sumabay ang katawan niya sa kanya. Mahimbing ang tulog ni Charlotte ng gabing iyon. Pagkagising kinabukasan, mabigat ang ulo niya na para bang may tinggang laman. Paglingon niya sa kama, wala si Luis. Napasinghap siya bago mabilis na tumayo. Luis, Luis. Nandito ako, sagot ni Luis mula sa banyo. Pagharap niya, nakita niyang lumabas ito na may tuwalya sa bewang habang pinupunasan ang buhok. Halatang mas maganda ang pakiramdam niya kaysa kagabi. Wala na ang lagnat at medyo mapula na ang pisngi. May matamis pa ng ngiti habang masiglang bati, "Good morning, Charlotte." "Magbihis ka." Sumimangot si Charlotte at tumalikod. Sa halip na magbihis, niyakap pa siya nito mula sa likod. Hinalikan ang tainga at bamulong, "Alam ko. Mahal mo pa rin ako. Anong ginagawa mo?" Halos pasigaw na itinutulak siya ni Charlotte at umatras ng malayo. "Bakit ka na naman ganyan?" tanong ni Luis, nalitong-lito. "Kagabi ang init-init mo, tapos ngayon sisigawan mo ako." "Kagabi." Napatigil si Charlotte. Pagtingin sa magulong kama at biglang nanlaki ang mata. "Nasaan si Diana?" "Ha, bakit mo siya hinahanap?" Yuzel ni Luis. "Wala. Uutusan ko lang para ayusin ang kwarto." "Tama ka." Umilingiti na nahihiya si Luis. "Kailangan nga nating ayusin ito. At palitan ang bedsheet." "Hindi mo ba siya nakita pagkagising mo?" tanong ni Charlotte, na hindi mo na inilalantad ang nalalaman. "Pinabantay ko siya sa'yo kagabi. Nasa kwarto siya." Nagulat si Luis bago unti-unting namutla sa hiya. Kaya pala namumula siya kanina. "Nakita ba niya tayo kagabi?" Humina ang boses niya. "Sorry, Charlotte. Lutang talaga ako kagabi. Hindi ko napansin." "Huwag kang magalit. Hindi niya ipagsasabi iyon." "Nakita mo siya ngayong umaga?" tanong ni Charlotte, at hindi pansin ang paghingi niya ng tawad. "Oo." Itinuro niya ang mesa. "Pagkagising ko, nakatulog siyang nakadapa roon. Nang makita niyang gising na ako, lumapit siya pero pinaalis ko." "Oh." Walang sinabi si Charlotte sandali. "Babalik muna ako sa kwarto ko para magbihis. Magpahinga ka muna." Kinuha niya ang bag at tumalikod. "Charlotte," habang papalayo siya, hinabol siya ni Luis. "Dahil may nararamdaman ka pa sa akin, bakit hindi na lang tayo tumigil sa pag-aaway? Ikakasal na tayo bukas, kaya ayusin na natin lahat mamayang gabi." Luis saglit siyang tumigil. "Wala ka bang pakialam sa ganoong bagay?" "Ha? Anong bagay?" Nangamba si Luis. "Ibig mong sabihin, hindi natin kailangang isipin ang nangyari?" "Hindi." Napayuko si Charlotte. "Matatanda na tayo, kaya kahit nangyari man iyon, wala naman siguro iyon, di ba?" "Ano bang sinasabi mo?" Nagpanik si Luis. "Huwag mo akong ganito. Ibig kong sabihin, kung malaman mong..." Naputol siya. "Wala. Mamaya na lang natin pag-usapan. Maliligo muna ako sa guest room. Mamaya na lang." Pinatay niya ang ilaw at mabilis na umalis. Naiwan si Luis, sugatan ang loob. Hindi niya maintindihan ang biglang pagbabago ni Charlotte. Para bang magkaibang tao siya sa gabi at umaga. Pagdating ni Charlotte sa guest room, ipinatawag niya sina Lupin at Morgan. Pagdating nila, utos niya, "Ipakita ninyo sa akin ang footage ng ikalawang mini-surveillance camera." "Ha?" Nagulat si Lupin ngunit agad na bumalik sa composure. "Sige." Mabilis na nahanap ni Lupin ang footage mula sa surveillance camera at pinaplay iyon sa laptop.
Isang nakakagulat at matinding pangyayari ang bumungad sa kanila. Nang sumilip si Morgan, napaigtad siya. Holy crap, who this? Sa tingin ko, ito ang kwarto ni Sir Luis. Si Sir Luis ang lalaki, at ang babae ay. Yumuko si Lupin at nanlaki ang mata. Si Diana. Nanlaki ang mga mata ni Morgan. Hindi pwede. Ano ito? Oh damn. Ito, halos bold na ito. Mabilis na binawasan ni Lupin ang volume at tumalikod sa katinakpan ang mga mata. Samantala, tahimik na nakatingin si Charlotte sa screen. Pagkaraan ng sandali, sinabi niya, kopyahin ninyo ang video at e-save. Ano pong nangyayari, Miss Lindbergh, tanong ni Morgan. Posible ba na kagabi, hula ni Lupin? Hindi pwede. Nasa kwarto ka rin. Nagawa pa rin ba nila habang nandun ka? E-replay ang video, sabi ni Charlotte. E-play mo ng normal noong nagbubuhos ng tubig si Diana. Tingnan kung may ginawa pa siya. Naintindihan. Agad na inayos ni Lupin ang playback at may napansin. May nilagay si Diana sa tubig. Ano iyon? Lumapit si Morgan. Itinuloy ni Lupin ang video. Sa video, inihahatid ni Diana ang baso kay Charlotte. Oh my God! Siya ang naglagay ng gamot kay Miss Lindbergh. Sigaw halos ni Morgan habang tumatayo sa galit. Pupuntahan ko siya ngayon din. Huwag kang padalos-dalos, kalmadong sagot ni Charlotte. Hindi siguro lason iyon. Baka gamot lang para antukin ako ng gusto. Ano kaya ang plano niya, tanong ni Morgan. Baka pinaantok ka muna bago ginawa kay Sir Luis, hula ni Lupin. Nakakadiri. Ibig sabihin, walang nangyari sa amin ni Luis sa Arkfield Manor, sagot ni Charlotte. Pero hindi ko maintindihan kung bakit may mga marka ako. Posible bang sinaktan ka ni Diana, mabilis na tanong ni Lupin. Ang pesteng babae na iyon, giit ni Morgan. Posible iyon, bulong ni Charlotte. Naalala kong masakit ang ilang marka pagkagising ko. Pagkatapos, bigla niyang pinisil ng ilang beses ang braso ni Morgan. Aray! Sigaw ni Morgan habang hinihimas ang masakit na bahagi. Hinila ni Charlotte ang braso nito at gaya ng hinala niya, may pula ring marka. Sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Oh Diana, mukhang mali ang tansya ko sa kanya. Bakit niya ito gagawin, tanong ni Lupin. Nakipagtalik siya kay Sir Luis at ibinintang sayo. Wala naman siyang makukuhang pakinabang. Iba ang usapan kung magdadalang tao siya kay Luis, tugon ni Charlotte na may ngisi. Ito lang ang paraan para makaakyat siya. At ang pag-akyat niya ngayon, diretso paakyat sa tuktok. Napanganga si Lupin. Kaya pala ang weird ng pakiramdam ko sa kanya. Akala ko nagiging unfair lang ako dahil wala naman akong nakikita, pero ang dami na pala niyang ginagawang kasamaan sa likod. Talk, narinig nila mula sa pinto. Seryosong boses ni Avril ang sumunod. Miss Lindbergh, iniimbitahan ka ni na Sir Robert at Lady Sherlan sa study room. Sabihin mong darating ako sa loob ng kalahating oras. Habang sinasabi iyon ni Charlotte, tiningnan niya si Lupin, na dali-daling nag-save ng video at itinago ang laptop. Binuksan naman ni Morgan ang pinto para iparating kay Avril ang mensahe ni Charlotte. Okay, sagot ni Avril bago umalis. Habang naliligo si Charlotte, naghanda naman sina Lupin at Morgan. Sabik na silang makita ang pagharap ni Charlotte sa mga loron. Habang naliligo, pinag-isipan ni Charlotte ang nangyari. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawagan niya si Danrick, ngunit hindi ito sumagot. May hindi magandang kutob siyang gumapang sa dibdib niya, at dumilim ang mga mata niya. Paglabas ng banyo, mabilis na nagbihis si Charlotte ng champagne-colored na damit bago pinangunahan sina Lupin at Morgan papunta sa study room. Maraming tao ang naghihintay sa labas ng study room pati sa hagdanan. Mukhang may lalabas silang lahat mamaya. Naglakad si Luis mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Nang makita niya si Charlotte, hinawakan niya ang kamay nito at mahina pang sabi, Charlotte, alam kong sinabi nila kina Dad at Mom ang tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Huwag kang matakot kung pahihirapan ka nila. Poprotektahan kita. Tinitigan siya ni Charlotte habang magkahalong emosyon ang umikot sa puso niya. Hindi pa rin alam ni Luis na hinarap na niya ang mga magulang nito kahapon at siya mismo ang nag-ayos ng lahat. Hanggang ngayon, nag-aalala pa rin siya sa akin, takot siyang apihin ako ng mga magulang niya. Taos-pusong pasasalamat ang naramdaman ni Charlotte. Lalo siyang nahirapang sabihin ang katotohanan.
At marami ring importanteng bisita ngayon. Kami nila dad at mom ang sasalubong sa kanila mamaya, at baka kausapin kanila tungkol sa kasal bukas. Kung may sabihin silang masakit, huwag mong dibdibin. Ako ang bahala, okay? Nag-aalala si Luis para kay Charlotte, iniisip niya na baka hindi makarating si Danrick at baka pagmamalupitan siya ng mga magulang nito. Kaya pinaghahandaan niya si Charlotte. Mas dumagdag iyon sa konsensya ni Charlotte. Lalong sumasakit ang dibdib niya habang tumatagal ang sitwasyon. Sa bagay, hindi niya na pwedeng hayaang lumala pa ang lahat. Luis, sa totoo lang. Saka palang sasabihin sana ni Charlotte ang lahat nang biglang bumukas ang pinto at narinig nila ang boses ni Avril. Sir Luis, Miss Lindbergh, pinapatawag na kayo ni Sir Robert. Nilunok ni Charlotte ang sasabihin sana at pumasok na sila. Samantala, nakayakap sa bewang niya si Luis, na parang ipinagtatanggol siya laban sa mundo. Sa loob ng study room, nakaupo sina Robert at Sherlyn sa sopa, bihis na bihis. Pareho silang nakakunot-noo at seryoso. Nagbubulungan pa sila pero tumigil nang pumasok sina Charlotte at Luis. Dad, Mom, bati ni Luis. Sir Robert, Lady Sherlyn, yuko ni Charlotte. Umupo kayo, wika ni Robert sa medyo magaan na tono. Luis, dito ka, uupo, turo ni Sherlyn sa sopa sa tabi niya. Mom, gusto sanang magsalita ni Luis, pero tinignan siya ng matalim ni Robert kaya napilitan siyang sumunod. Umupo si Charlotte sa sofa sa tapat nila. Pakiramdam niya ay para siyang kriminal na hahatulan. Nakontak mo na ba ang kapatid mo, tanong agad ni Robert. Hindi pa sagot ni Charlotte. Sir Robert, sabihin niyo na po ang gusto niyong sabihin. Sa likod niya, mas hinigpitan ni Lupin ang hawak sa bag. Kung pipilitin ng mga Laurent si Charlotte na ituloy ang kasal, o kung pahihirapan nila siya dahil kay Zachary, gaganti sila gamit ang video. Hindi agad sumagot si Robert. Itinaas nito ang tasa ng kape at sumimsam. Hindi lang itong kasal ninyo ni Luis. Kasal ito ng mga Lindbergh at Laurent, wika ni Sherlyn na may kay-abangan. Mahalaga ang papel ni Mr. Lindbergh. Kung wala siya rito, hindi natin pwedeng ituloy ang kasal. Matapos ang sandali, nagpatuloy siya. Kaya napagdesisyonan naming ipagpaliban muna ang kasal hanggang makontak ulit si Mr. Lindbergh. Saka tayo magtatakda ng panibagong petsa. Natigilan sina Lupin at Morgan sa sinabi ni Sherlyn. Maging si Charlotte ay nagulat. Akala niya pipilitin siya, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pero alam niyang dahil yun ayaw manganib ng mga Laurent. Dahil ang kasal ng isang miyembro ng royal family ay dapat engrande. Kung bumagsak na nga si Danrick, hindi na siya gugustuhing maging manugang nila. Walang paraan, bulalas ni Luis at biglang tumayo. Hindi natin pwedeng ipagpaliban ang kasal. Naipaalam na natin sa lahat ng bisita na bukas ang kasal at narito na silang lahat. Paano natin biglang ipagpapaliban? Tumahimik ka, sigaw ni Sherlyn. Napagdesisyunan na namin. Wala kang masasabi rito. Dad, nagpapanak na si Luis. Hindi naman mahalaga kung hindi makadadalo si Mr. Lindbergh. Hindi naman ito makaaapekto sa kahit ano. Maaari naman tayong magkaroon ng make-up ceremony kapag may oras na siya. Tama na, mariing sabi ni Robert. Hindi lang sa inyong dalawa umiikot ang kasal na ito. Pati na rin sa reputasyon ng royal family at sa seguridad ng pamilya Laurent. Hindi makabubuti sa atin ang basta-basta lang kumilos. Tama iyan, sang-ayon ni Sherlyn habang tumatayo. Pupunta kami ngayon sa press conference para i-anunsyo ang pagpapaliban ng kasal. Kailangan din naming gumawa ng mga paghahanda para maasikaso ang mga bisitang dumating na sa PIL-ERE. Luis, kailangan mong sumama sa amin. At tungkol naman sa... Huminto si Sherlyn at tiningnan si Charlotte ng malamig bago nagsalita ng may paghamak. Maaari kang manatili rito sa panahong ito at tretuhin pa ring parang isang royal. Kung may kailangan ka, ipaalam mo kay Avril. Sisikapin niyang tugunan iyon, pero hindi ka maaaring umalis ng kastilyo sa ngayon. Lady Sherlyn, ikinukulong niyo ba ako? Bahagyang ngumiti si Charlotte. Sa tingin ko, hindi niyo ako pakakawalan hanggang hindi dumarating ang kapatid ko. Bahala ka sa iniisip mo, mariing sabi ni Sherlyn. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa kita pinaparusahan tungkol sa nangyari sa pagitan mo at ni Zachary ay dahil sa reputasyon at dangal ng ating mga pamilya. Wala ring magiging isyo kahit tanungin pa iyon ng kapatid mo.
Charlotte, malumanay na sabat ni Robert. Ginagawa lang namin ito dahil nag-aalala kami sa iyong kaligtasan. Malaki ang kastilyo. Kung mababagat ka, maaari kang lumangoy o magbasa ng libro. Magtiis ka lang sandali. Sa kombinasyon ng babaeng masama ang papel at lalaking mabait ang tono, wala nang nagawa si Charlotte kundi sumang-ayon. Sige, tugon niyang may mahinang ngiti. Ipapasuyo ko na po sa inyo ang lahat. Mainam, sagot ni Robert na tila nasiyahan. Magpahinga ka na. Pagkatapos noon, siya ang unang lumabas ng silid. Tiningnan ni Sherlyn si Charlotte ng malamig bago nagbigay kay Avril ng makahulugang tingin. Tara na, sabi niya sabay hila kay Luis palabas. Mom! Ayaw pa niyang umalis, at tiningnan si Charlotte. Charlotte! Pero nakatungo lang si Charlotte at hindi sumagot. Nang makaalis ang tatlo, lumapit si Avril kay Charlotte at magalang na nagsabi, Miss Lindbergh, ihahatid ko na po kayo pabalik sa inyong silid. Gusto kong maglakad-lakad sa labas. Tumingin si Charlotte sa bintana at nakita ang mga sundalong nakapwesto. Isang hilera pa sila sa buong pasilyo. May mga reporter sa labas at posibleng may dumating pang mga bisita. Magiging magulo. Para sa inyong kaligtasan, mas mabuti pong bumalik muna kayo sa inyong silid. Habang nagsasalita si Avril, lumapit na rin ang dalawang maid at pumwesto sa magkabilang gilid ni Charlotte. Malinaw kay Charlotte na sa silid lang siya dapat manatili at bawal kahit saan pa. Anong ibig sabihin nito? Ikinukulong niyo na ba si Miss Lindbergh? Galit na sigaw ni Morgan. Para lamang sa proteksyon ni Miss Lindbergh, paliwanag ni Avril na bahagyang yumuko. Ikaw, pinahahalagahan ko ang kabutihan ninyong loob, malamig na sagot ni Charlotte bago tumalikod at lumabas. Sumunod agad si Avril, Miss Lindbergh, ipaghahanda ko po kayo ng almusal sa inyong silid. Pwede po ba? Pakihanda ng 5 set ng almusal para sa 4 kong bodyguard at para sa akin, tugon ni Charlotte. Nag-aalala siyang maaaring maliitin o hindi pa kainin sina Lupin at ang iba. Sige po, sabi ni Avril bago umalis upang ihanda iyon. Pagbalik nila sa silid, hindi na napigilan ni Morgan ang sarili. Miss Lindbergh, bakit hindi kayo lumaban kanina? Maaari nyo namang ipakita ang video tungkol kay Sir Louis at sa taong iyon sa dalawang matandang iyon. Ngayong kontrolado na nila tayo, wala ring saysay kahit ipakita natin iyon, paliwanag ni Charlotte. Sa pinakamalala, palalayasin nila si Diana at pagbubuhatan ng galit si Luis. Pero ako, ikukulong pa rin nila kung gugustuhin nila. Kabanata 1260. Ano ang gagawin natin? Hindi pwedeng hayaan na lang natin tayong ikulong dito. Si Gordon at ang 3 bata ay naghihintay pa sa villa. Kailan tayo makakaalis? Halos iyak na tanong ni Morgan. Hindi sumagot si Charlotte. Lumapit lang siya sa bintana at tumingin sa labas ng may mabigat na kalooban. Miss Lindbergh, tama na ang tanong, putol ni Lupin kay Morgan. Hayaan mo munang makapag-isip si Miss Lindbergh. Natahimik si Morgan. Nanatili silang nakatayo sa tabi ni Charlotte, tahimik na nagbabantay. Buti na lang nakauwi na muna si Dr. Felch, biglang sabi ni Charlotte. Kung hindi, sisikip ang loob ko kung nadamay din siya rito. Miss Lindbergh, baka dapat tawagan natin si Gordon. Baka masagap niya tayo. Mungkahi ni Morgan. Sira ka ba? Saway ni Lupin. Kailangan ni Gordon bantayan ang mga bata. Kapag nagpakita siya rito, hindi lang tayo makakatakas pati siya makukulong. Kahit gaano siya kalakas, mas marami sila. Pwede namang kumuha pa ng tao si Gordon, sagot ni Morgan na halatang kinakabahan. May iba pa si Mr. Lindbergh. Tumahimik ka, putol ni Charlotte. Hindi mo na muling babanggitin yan. Naintindihan, sagot ni Morgan ng mahina. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo magtatagal dito. Umupo si Charlotte sa sofa. Kahit walang sumagip sa atin, makakalabas tayo. Talaga, mabilis na tanong ni Morgan. Oo, uminom si Charlotte ng tubig. Magtiis lang kayo ng ilang araw. Iwasan nyo ring makipagtalo sa mga kapamilya ni Luis. Naintindihan, sabay-sabay na sagot nina Lupin at Morgan. Kumatok ang pinto. Dumating si Diana kasama ang mga maid at bitbit ang almusal, pati mga sariwang bulaklak. Nanatiling nakaupo si Charlotte habang minamasdan siya. Pagkatapos, sinabi niya, paki-inform ang 2 ko pang bodyguard na handa na ang almusal.
Sige po, Miss Lindbergh, sagot ni Diana at inutusan ang isa pang maid. Salamat, tugon ni Charlotte. Maaari ka nang umalis. Sige po, pero bago pa makalabas si Diana, tinawag siya ni Charlotte. Sandali lang. May maipaglilingkod pa po ba ako, Miss Lindbergh? Tanong ni Diana. Pakiusap, sabihin mo kay Louis na puntahan niya ako kapag nakabalik siya, nakangiting sabi ni Charlotte habang nakatitig kay Diana. Sandaling kumabog ang mata ni Diana, ngunit agad din siyang nagpanggap na kalmado. Sige po. Umalis siya kaagad. Ngumiti si Charlotte nang mapanood ang pag-alis ni Diana. Nagkatinginan naman sina Lupin at Morgan, tila may pareho silang naisip. Magpahinga kayo pagkatapos kumain. Magpalat kayo ng shift kina Jade at Emma, sabi ni Charlotte. Wala naman tayong magagawa sa ngayon. Mag-ipon na lang kayo ng lakas. Naintindihan, sagot nila. Dumating sina Jade at Emma. Miss Lindbergh, walang signal ang mga telepono namin. Talaga, suriin din natin sa amin. Sabay-sabay nilang tiningnan ang kani-kanilang cellphone. Wala ngang kahit anong signal pati ang kay Charlotte. Kaya pala pinapayagan nila tayong magsama-sama. Mukhang pinutol nila ang komunikasyon natin sa labas, halos pumutok sa galit si Morgan. Ina-isolate talaga tayo. Ayos lang. Huwag kayong mag-alala, pagpayapan ni Charlotte. Kain na muna tayo. Opo. Samantala, narinig ng mga maid sa labas ang usapan. Hindi ganyan ang kilos ng mayamang pamilya, puna ng isa. Nakakatawa na sabay kumakain sa mga bodyguard. Pero si Diana, wala sa sarili. Umiikot sa isip niya ang sinabi ni Charlotte. Pakiusap, sabihin kay Louis na puntahan niya ako.